Ako si Japet, 20 years old nung nasampahan ng kaso dahil sa pambubugbog. Gumuho yung mundo ko nung araw na yun. Marami sa atin, kilala lang siya sa pangalan. Kilala lang din siya kapag meron silang kailangan. Kilala ng iba sa oras na ng kagipitan. Kilala ng iba pag wala nang malalapitan. Pero kahit nakilala mo lang siya, panandalian. Ang tunay nandyan siya. Nung high school kami, nag-start kami magbenta ng drugs sa school, sa kanto na to. Pero hindi ako gumagamit. Nung panahon na yun, malakas talaga kami mambugbog dati. Kasi sobrang dami namin sa gang, malaki yung gang namin. Takot yung mga tao sa amin. Kaya sobrang lakas ng loob namin para gawin namin yun. Umattend din ako ng youth service nun. Bale, ginagawa namin yun kasi yung mga classmate namin na yun yung pinag-uusapan. Cool kami pag pumupunta kami doon. Pero that time wala talaga. Umattend lang ako doon para magpalamig lang kami. Para maging masaya lang kami kasi kasama namin yung buong classmates namin. Isang gabi, nung nasa birthday kami ng isang kaibigan ko, bali may ginulpi kaming isang kasama niya. Binubugbog ko siya, nakapiglas siya, nakatakbo. Naiwan niya yung tsinelas niya tapos nasagasaan siya. Nung that time, kala ko okay lang eh. Kasi nakauwi na kami. Tapos nung madaling araw, tinext kami nung kabarkada namin na nahuli. Nahuli siya sa barangay, nakaposa siya. Sabay sinampahan siya ng kaso. Sinampahan kami ng kaso na kapag di kami magpapakita, ikukulong nila kami. Nung tumatakbo sa isip ko nung nangyari yung pagkakataon na yun, sobrang natatakot ako. Iniisip ko kapag nakulong ako, masisira yung takbo ng buhay ko. Masisira lahat ng mga pangarap ko. Yung mga tao sa akin, magiging masama na yung tingin sa akin. Parang natatakot ako maranasan yung makapasok sa loob ng isang kulungan. Nalaman ng mga classmate ko na nasampahan ako ng kaso ng serious physical injury. Nung pagkakataon na yun, alam nila na wala akong pambayad. Kaya yung ginawa ng mga classmate ko, nag-ambagan sila para mabuo yung pera, tapos para mapiyansahan nila ako. Doon ko nalaman na tunay silang kaibigan, na may malasakit sila sa akin, na mapagmahal silang kaibigan. Yung sitwasyon na yun, yung nangyari sa buhay ko, ayun yung ginamit ni Lord para mapalapit ako sa Kanya, para makilala ko siya. Yung pinaka nakakatawa doon, yung schoolmate ko na binubuli ko, siya pa yung mismo yung nag-one-to-one sa akin, siya pa yung nag-disciple sa akin. Sobrang dami kong natutunan sa Kanya habang dinidisciple niya ako. Ngayon, nagli-lead na rin ako ng sarili kong victory group. Sa victory group, nasi-share ko yung buhay ko, kung paano binago ni Lord yung buhay ko. At sobrang natatouch sila kapag nalaman nila na ganun tao ako dati. Sobrang totoo nga yung nakasulat sa 2 Corinthians 5:17 na therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone, the new has come. Sama kaya kilalanin siya at sa landas niya ay sumama. Marahil makasalanan